Sa isang maliit na barangay sa probinsya Quezon, tahimik ang buhay ni Elsa, isang 40 years old na may bahay na kilala sa kanilang lugar bilang masipag at maasikaso. May asawa siyang si Dodong, 45 years old, isang civil engineer na matagal nang nagtatrabaho sa Maynila. Buwan-buwan kung umuwi si Dodong at sa tuwing nandito ito, binubuhos ang atensyon sa pamilya. Ngunit sa pagitan ng mga araw at gabing walang kasama, unti-unti ring nararamdaman ni Elsa ang pangungulila. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Isang umaga habang naglalakad pa uwi galing palengke, nadaanan ni Elsa ang ginagawang bahay sa kanto ng barangay. Doon niya unang nasilayan si Daniel, isang 20 years old na construction worker. Pawisan, nangingintab ang balat sa araw, at may kakaibang sigla sa kilos. Napatingin si Daniel sa kanya at ngumiti. Bahagyang tumango si Elsa at nagpatuloy ng lakad, pero sa kanyang dibdib, may hindi maipaliwanag na kumislot. Sa mga sumunod na linggo, palaging nadaan si Elsa sa parehong kalsada, tila ba sinasadya. Minsan ay nagdala pa siya ng malamig na tubig para sa mga manggagawa. "Salamat po, ma'am," sabi ni Daniel, habang tinanggap ang tubig at sinabayan ng matamis na ngiti. Napangiti rin si Elsa kahit bahagya siyang nailang sa sariling reaksyon. Hindi niya maintindihan kung bakit si Daniel ang naiisip niya sa gabi habang mag-isa sa kama. Hindi niya sinasadya pero nagsisimula ng mabuo ang isang lihim, tukso na pinipilit niyang itago kahit sa sarili. Isang hapon na may mahinang ambon, nakatayo si Elsa sa labas ng kanilang tindahan. Nakatanaw lamang siya sa kalsada habang humihigop ng mainit na kape. Sa di kalayuan, may mga manggagawang nag-uunahan ng makasilong sa kubong gawa sa yerot kahoy sa gilid ng ginagawang bahay. Isa sa kanila ay si Daniel. Nang mapansin ni Daniel na nakatingin si Elsa, agad itong ngumiti. Hindi yung pilyong ngiti, kundi isang magaan at palakaibigang tingin na parang kay tagal na silang magkakilala. Lumapit si Daniel, hawak ang kanyang construction helmet sa gilid. Basa ng ulan ang kanyang balikat at may ilang patak pa ng putik sa kanyang pantalon. "Ma'am Elsa, magandang hapon po," bati niya, medyo mahiyain ang tono. Nagulat si Elsa, "Kilala mo pangalan ko?" Tumango si Daniel. "Opo," sabi ng kaibigan ko, "kayo raw yung mabait na may-ari ng tindahan. Lagi rin po kayong dumadaan dito." Napangiti si Elsa pero may kaba. Ganun ba? Kumusta ang trabaho nyo? Mukhang hindi madali." "Medyo nakakapagod po. Pero ayos lang, mas mahirap yata yung mag-isa sa bahay buong maghapon." Diretso ang tingin ni Daniel pero hindi bastos. Parang sinadya niyang banayad ang mga salitang binitawan. Napatingin si Elsa sa kanyang hawak na kape, saka muling bumaling kay Daniel. "Gusto mo ng kape?" Ngumiti si Daniel, "Kung okay lang po sa inyo." "Halika sa loob! Basang-basa ka na." Hindi alam ni Elsa kung anong puwersa ang nagtulak sa kanyang magsalita ng ganon, pero hindi na siya umatras. Sa loob ng tindahan, habang mahinang pumapatak ang ulan sa bubong, sabay silang uminom ng kape sa maikling katahimikan. Si Elsa nakatitig sa bintana. Si Daniel palihim na tumitingin sa kanya. "Matagal na po ba kayong mag-asawa?" tanong ni Daniel dahan-dahan. 20 taon na, sagot ni Elsa. "Pero bihira ko na siyang makasama. Sa Maynila siya nagtatrabaho." Tumango si Daniel. "Minsan po kahit may kasama ka sa buhay, parang mag-isa ka pa rin." Hindi sumagot si Elsa. Pero sa kanyang puso, may naramdamang dagundong. Tila ba nabasa ni Daniel ang matagal na niyang itinatagong pangungulila. Ang katahimikan ng gabing iyon ay hindi ordinaryo, at ang simula ng isang simpleng pag-uusap ay posibleng magbukas ng pinto sa masalimuot na kapalaran. Ilang araw ang lumipas matapos ang maikling pag-uusap ni Elsa at Daniel. Ngunit sa isip ni Elsa, paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang binitiwan ni Daniel, lalo na ang huling sinabi nito, "Minsan po, kahit may kasama ka sa buhay, parang mag-isa ka pa rin." Isang gabi, walang kuryente sa buong barangay. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at hampas ng hangin ang maririnig. Si Elsa ay nasa loob ng tindahan, may sinding gasera sa tabi, hawak ang isang librong hindi niya mabasa dahil lutang ang isip. Isang pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Daniel.
Pasensya na po kung gabing-gabi. Wala pong ilaw sa bakuran. May dala po akong extension cord sana. Baka pwedeng makikabit kahit saglit lang. Napatitig si Elsa. Gabi. Mag-isa siya. Malamig. At nariyan si Daniel. Mukhang pagod ngunit may titig na hindi niya matanggihan. Pasok ka na! Mahinang sabi ni Elsa. Sa loob, saglit na katahimikan ang namagitan habang inaayos ni Daniel ang ilaw. Ngunit kapwa nila alam na may hindi lang kuryente ang nakaalab sa gabi, kundi ang mga damdaming matagal ng kinikimkim. Hindi ko alam kung tama to, bulong ni Elsa, halos hindi marinig. Hindi ko rin alam, sagot ni Daniel, lumalapit ng dahan-dahan. Pero alam ko, matagal ka nang malungkot. Tumulo ang luha sa mata ni Elsa. Hindi niya alam kung ito'y dala ng takot, guilt, or matinding pananabik. At sa isang iglap, parang huminto ang mundo. Nagyakap sila, mahigpit, parang dalawang kaluluwang matagal nang naghanap ng init. Ang halik na sinundan ay hindi marahas, kundi maramdamin, puno ng pagdududa. Ngunit mas malakas ang paghahanap ng damdamin. Sa loob ng gabing iyon, sa liwanag ng isang gasera, pinili nilang kalimutan ang tama at mali. Nagpaubaya si Elsa, at si Daniel bagamat bata pa, ay naging kanlungan ng damdaming matagal nang naipon sa puso ng isang babaeng tila nakalimutang mahalin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling naging pareho ang mundo ni Elsa. Ang isang beses na pagkakasala ay nauwi sa paulit-ulit na pagkikita. Sa bawat araw na hindi umuuwi si Dodong mula sa Maynila, unti-unting lumalim ang relasyon ni Elsa at Daniel. Sa likod ng bawat tahimik na gabi at simpleng paanyaya ng kape, may mga sandaling lumilipas sa pagitan nila, mahihinang bulong, mainit na yakap at mga halik na puno ng pagtakas sa realidad. 3 beses. 5 beses, hanggang sa umabot ito sa 7 gabi na may nangyari sa kanila. Walang kasiguruhan, walang pangakong pagmamahalan, pero may init na sa tingin ni Elsa ay matagal nang nawala sa kanyang buhay bilang asawa. Ngunit dumating ang hindi inaasahan. Isang umaga habang naglalabas sa likod ng bahay, bigla siyang nahilo. Napatigil siya, napaupo sa batong madulas sa gilid ng gripo. Sa unay inakala niyang pagod lamang, pero habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang hindi siya dinadatnan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may kaba sa kanyang dibdib, hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi sa katotohanang may posibilidad na siya'y nagdadala ng bunga ng kasalanan. Dala ang maliit na brown na supot ng pregnancy test, pumasok siya sa banyo nang walang kahit sinong nakakaalam. Tahimik ang paligid, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay tila kumakabog sa bawat segundo. Paglabas niya, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang test. 2 linya, at positibo na siya ay buntis. Napaupo si Elsa sa kama at tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung ito'y luha ng takot, ng guilt, o ng pagtatapos ng kapayapaan sa kanyang buhay. Ang asawa niya ay wala, at ang ama ng dinadala niya isang binatang naghahalo ng semento, hindi ng pangarap para sa kanya. At sa kanyang sinapupunan, nabuo ang lihim na hindi maaaring malaman ni numan. Sa gitna ng pagkalito at pangambang kumakain sa kanyang katauhan, isang gabing hindi makatulog si Elsa ay tumayo siya sa may bintana. Pinapanood ang katahimikan ng kanilang bakuran. Pinagmasdan niya ang kalangitang walang buwan. Tila ba nagtatago rin ang langit sa kasalanan niyang ayaw niyang tuluyang harapin. Hawak ang cellphone, nag-type siya ng mensahe kay Dodong. Mahal, kung pwede sana, umuwi ka kahit ngayong weekend. Miss na kita, may sasabihin ako. Hindi nagtagal, tumawag si Dodong. Ayos lang ba dyan, parang biglaan yata? Wala lang, gusto lang kitang makasama. Matagal-tagal na rin, mahina niyang tugon, pinipilit gawing natural ang tinig. Pagkalipas ng 2 araw, bumaba mula sa bus si Dodong, bitbit ang kanyang backpack, hindi alintana ang pagod sa biyahe. Masayang sinalubong siya ni Elsa, pilit ang ngiti at sa gabing iyon nagtabi silang mag-asawa. Si Elsa tahimik lang, habang niyayakap siya ni Dodong, pinikit niya ang mga mata't pinilit ang sarili na paniwalaan na tama ang kanyang ginagawa. Kailangan niyang iligtas ang kanyang pangalan, kailangan niyang itama ang pagkakamali kahit sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Kinabukasan, habang si Dodong ay natutulog pa, tumungo si Elsa sa ginagawang bahay. Doon niya tinawagan si Daniel sa gilid ng punong kahoy.
malayo sa ibang manggagawa. Nagkatinginan sila, si Daniel na may lungkot at kaba sa mata, si Elsa malamig at determinadong tapusin ang lahat. Elsa, anong ibig sabihin nito? Daniel sambit niya agad, hindi na pwede. Hindi agad nakaimik si Daniel. Anong ibig mong sabihin? Nagdesisyon na ako. Bumalik na si Dodong. Hindi ko pwedeng sirain ang pamilya ko. At kung ano man yung namagitan sa atin, kalimutan mo na. Mali iyon. Pero yung bata, tanong ni Daniel bahagyang nanginginig ang tinig. Sa kanya ko ipapasa. Hindi mo na kailangang alamin pa ang iba. Magsisimula ulit kami at ikaw magpatuloy ka sa buhay mo. Sandaling katahimikan. Tila gusto ni Daniel magsalita pero walang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang mahinang tango lang ang isinukli. Bago siya tumalikod, mabigat ang mga hakbang. Habang si Elsa ay naiwan sa lilim ng punong iyon nakatayo, tila pinapanood ang sarili niyang puso na unti-unting gumuho. Habang sinisikap itaguyod ang imahe ng pagiging asawa at ina, kahit batid niyang sa puso niya, isa na siyang salarin. 5 taon matapos ang isang lihim na relasyon, nabuhay si Elsa bilang asawa ni Dodong at ina ng batang hindi alam ni Dodong na anak ni Daniel. Isang aksidente ang tuluyang nagpabago sa kanilang buhay. Naparalisa si Dodong at si Elsa ang napilitang bumuhat ng lahat ng responsibilidad. Dahil sa kahirapan, lumapit si Elsa kay Daniel upang humingi ng tulong para sa kanilang anak, ngunit tinanggihan siya nito dahil may sarili na itong pamilya. Sa huli, namatay si Dodong nang hindi nalalaman ang katotohanan. Naiwang mag-isa si Elsa at isinakripisyo ang lahat para sa anak na bunga ng kasalanan, ngunit siyang naging tanging dahilan niya para magpatuloy. Hindi na muling nag-asawa si Elsa. Sa kabila ng lahat, pinili niyang itama ang kanyang landas at yakapin ang bunga ng kanyang pagkakamali bilang biyaya. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.